Ipinresenta ang 6 na grounds sa pagdinig sa third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para alamin kung ito ay sufficient in substance. Kasama sa grounds ang hindi maipaliwanag na yaman at panunuhol umano sa mga opisyal ng kagawaran ng edukasyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Dininig ng House Committee on Justice ang third impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para alamin kung ito ay sufficient in substance. Batay sa ikatlong impeachment complaint na may 98 pages at 900 pahin ng attachments, kabilang sa 6 na grounds for impeachment na iprinesenta sa reklamong isinumite ni Father Zaballa et al. Na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ay ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust sa pamamagitan ng plunder at malversation, graft and corruption, and other high crimes, kaugnay ng umano'y pag-amas at pag-convert ng hindi bababa sa 500 milyong piso mula sa confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Nakasaad naman sa ikatlong ground ang pagkamkam ng mahigit 112 million pesos mula sa confidential funds ng Department of Education noong 2023. Inilahad din ni De Lima na may nangyari umanong panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. The admissions of these officers na tumanggap sila ng mga sobre at karamihan umano ay personal na ibinigay ni Assistant Secretary Sunshine Fajardo na nagsabing ang mga sobre ay direkta umanong nagmula kay VP Sara. Kabilang sa mga umano'y nakatanggap ng suhol ay sina former DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado, DepEd Accountant Truna Catalan, at Bids and Awards Committee 6 Chairperson Ronnie Resti Osayas. Nakasaad naman sa ika-4 na ground for impeachment ay ang umanong pakikipagsabuatan ni VP Sara para ipapatay si President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Pero ayon kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay, the VP said that she hired someone to kill. If she herself was killed, lo and behold, they are both alive. So ibig sabihin, walang overt action which was done. You know, sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. Umaga ka na naman umuwi. If you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. That amounts to a credible threat against the President, the First Lady, and the Speaker. The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. The office of the Vice President carries access, influence, and security resources. That is why the standard for public trust is higher, not lower. dagdag pa ni Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi lang political noise ang umano'y pagbabanta ng pangalawang Pangulo, kundi banta ito sa national stability at constitutional order. Kabilang din sa nakasaad na grounds ay ang hindi maipaliwanag na yaman at hindi kompletong pagdedeklara ng mga ari-arian sa SALN. Nagsasagawa rin umano ang Vice Presidente ng mga hakbang na nagdudulot ng political destabilization, kabilang ang sedition at insurrection. Samantala, susunod namang tatalakay ng Justice Committee ang ika-4 na impeachment complaint ay sinumite ni Atty. Nathaniel Cabrera pagkatapos ay pagbobotohan ng komite kung sufficient in substance ang mga impeachable grounds ng 3rd at 4th impeachment complaints. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.